Hi, welcome po sa POS ko. Ituturo ko po yung paggamit ng POS ko po. Ano po to, madali lang po siyang gamitin. Easy to use po. So, pakipanood na lang po kung paano ko po siya ginagamit. Bali ito po, mag-login ako as admin and password 123. So, ito, nakapasok na tayo. Ito yung mga menu ko. Yan po. Punta tayo sa inventory. Sa inventory, dito makikita yung mga products. Ito may mga example ako ng mga product. Okay, makikita nyo may mga example ako ng product. Ngayon, mag-add ako ng item. Meron ako ditong item, isopropyl alcohol. Nag-scan ako ngayon ng barcode. Yan. Nag-scan ako dito. Yan, nakapag-scan na. So, ayan po. Lagay ko dito sa product name, ethyl alcohol. Yung category, alcohol. Yung sa product price, let's say, ito yung cost price or supplier price. Kunyari, 20. Nabili mo yung supplier, mga 20. Kasi bibenta mo sa labas, let's say, 40. Dito, choice po kayo na may discount or wala. Pero sa ngayon, walang discount. So, ito yung profit, 20. Ang stock ko ay 10. Yung 10, o yung ilang piraso siya. So, pag piraso, piece. Optional po yan. Measurement. So, expiry date, let's say, expiration niya sa February 3 pa, 2025. Kunyari lang. And ngayon, i-add ko na po yung item. Add ko yung item na dinagdag ko. Actually, pag nga po, hassle-free po tong system ko. Pwede nyo siyang itagdag agad sa cart. Pero mamaya na po yan. Mamaya ako di-discuss. Tuma tayo sa add lang muna. Add product. Okay. So, add ko na siya. And okay, add. So, yun, andito na sa ethyl alcohol. Yan po. Yan po sa ethyl alcohol. So, kunyari, may bibili na. May bibili. Kunyari, may bumili. Ang binili niya si alcohol ito. Pwede kayo mag-pick card, pero kung may scanner naman kayo, pwede kayo mag-scan. So, ito, scan ko yung alcohol. Kunyari, yun yung bibili niya. Ako dito, i-scan ko lang. Kita nyo kanina yung stock 10. Ngayon, 9 na lang. Kasi bumili ng isa. Optional po to. Pwede malagay ng customer or wala. At pwede lagay ng discount. Optional siya. So, ayan. Pag-view natin. Ito na siya. And so, ngayon, ang tanong, kunyari gusto ni ma'am 3 piraso. Paano ko gagawin yun? Ulitin niyo lang po yung pag-scan. Hanggang 3. Ito kasi may isa na eh. So, 2 scan tayo. Okay. Then, last one. Ulit. Yan. So, ayan. Ito yung babayaran ng customer in order na customer. Ito yung babayaran, sorry. Okay, ito yung amount. Yung cash, yung magkano yung binayad niya. Let's say 150. So, may sukli siya ng 30. Pay out tayo dito. And dito, bago niyo siya i-pay out, pwede niyo pong ilagay yung company name, address, telephone number, bago po kayo mag-pay out. Optional po siya. Bubura po yan. And ngayon, ito yung sa receipt. Actually, itong ko, gumagana sa thermal printer po yan. Or malaking printer, gumagana siya para nagpiprint. So, ngayon, i-pay out ko na. Kung wala kayong printer, pwedeng pay out without print. Pero kung may printer kayo, print lang. Then, mag-pay out na yan. Okay. Since wala akong printer, print ko. Pero pag cancel ko siya, mawawala yung record. Nawala dito. Pumunta siya ngayon dito sa monthly report.
Ito po yung monthly report. Dito yung mga orders ng mga customer. Kung kaya sila nag-order, yung saan ba yun ang in-order nila. Okay. And ayan, ito yung in-order. May mga existing example din ako dito, yung mga dati pang order. Kunyari, kung gusto nyong makita from, ano pa ngayon, January, no? Kunyari, gusto nyong makita sa September or October something. September, okay. So, kung makita yung September ko hanggang ngayon. Ayan, ito yung record. Ayan. Ito yung total sales and profit. Tapos, pwede nyo export sa Excel to. Wala po ako Excel dito sa laptop ko po. Pero, testing po yan. Gumagaya naman siya. Sa export po. Bali mo punta yan sa Excel. Ayan, meron din tayong daily report. Itong daily report, ito yung makikita nyo yung ngayon, yung kinikita ngayon. Ngayong araw. Yan, ngayong araw to. So, ngayong araw, kita mo 60. Ito yung profit. Total sales, 120. Ayan po. Ayan. Okay. Tapos dito rin sa system ko, pwede mong makita yung fast moving tsaka slow moving. Sinabi nating slow moving or fast moving. So fast moving yung mabilis maubos, yung talagang mabenta. At dito naman sa slow moving item, ito yung hindi mabenta, yung matagal mabenta. Sa supplier naman dito, kunyari may delivery. Okay. Pag supplier mo siya, hindi pa pwede. So, pipili mo tayo ng item dito. Ayan. Kunyari, nag-deliver ng Century Tuna. Sige, wag na lang Century Tuna po. Ano yan tayo? Ethyl alcohol na lang ulit. Kunyari, mayroong deliver na ethyl alcohol. Ayan. Ang deliver kunyari 5. Check ko yung inventory kung ilan. Yan na ba to? 9 yung stock. So when dineliver na 5 piraso, limbawa lang po ito, limbawa lang, okay. Tapos delivered. So 9 plus 5, 9, 10, 11, 14 dapat to. Ngayon pipili tayo ng yung supplier. Okay. Ayan. Pili tayo ng supplier. Ayan, nakapili na ako ng supplier. Add natin. Ngayon, pag ito yung sa delivery reports. View all. Ayan. Pwede kayo mag-search lang kung gusto nyo. Kaya yung gusto nyo makita si Sydney. Pwede siya. Ayan. Ito yung mga record niya. So, kayo na yung stock ng ethyl alcohol. Nadagdagan na ng plus 5. Ayan, naging 14. Ayan. Ngayon, question, system ko ba hassle-free? Kapag sinabing hassle-free, di ba siya abala? Hindi po siya abala. Ay, papakita po sa inyo kung bakit hindi siya abala. Mag-add ako ng item na wala sa inventory. Ito po yung sabi ko na hassle-free. Pwede tayo mag-add ng mag-add to cart. Mag-add to cart na mag-add to cart. Okay, ito sample ko po. Ito yung kinuha kong item. Wala siya sa inventory. Ito, i-scan ko yung Argentina beef loaf. Okay. Yan sa barcode. Dito po lagi sa barcode mag-scan. Okay. Wala yung item. So, dito. Wait. Titin ko lang po. Okay. Sabi, this item is not on the list. Please fill up to this form. Press mo lang yung okay.
pupunta ka sa inventory niyan. So, ayan. Barcode. Lalagay mo lang dito pangalan ng item or food product. Okay. Argentina. Beef. Dope. Category. Canned goods. Let's say, ito nakalagay dito 25 pesos lang siya, no? So, kunyari, supplier price mo, nabili mo to ng 15 pesos. So, dito, benta mo 25. Okay. Ito yung may discount na to. Depende to sa inyo. Ayan, depende yan. Nasa inyo na yan. Ngayon, sa akin kasi, wala akong nilagay na discount. Pero gumagana naman to. Discount, okay. So, ito yung selling price niya, 25. Tas, let's say, meron tayong 10 stock. Tas piece. Meron ng customer, may bumibili na. Check mo lang itong check out to cart. Ayan. Check out to cart mo siya. Then sa expiry date, let's say expiry nito sa February 10, 2025 pa. Okay, naka-check na yung check out to cart. Ngayon, may 10 stock tayo. Bumili si customer ng 3. So, ayan. Lagay mo dito, 3. Optional to, yung sa customer. Optional po yan. Yung lagay pangalan niya or hindi, okay lang. So, ayan. Add natin to. Add natin. So, kita nyo wala dito yung yung i-scan natin, wala. Tsaka i-order ng customer, wala. Ngayon, i-add ko siya. Dito na yung record. Dito na, yung sa product. Ngayon, yung in-order ng customer, andito rin. Sa quantity nakalagay dito, 3. So, ayan. Ang total niyang babayaran is 75 pesos. Check natin sa calculator, tama yung binibigay na result ng system. Okay. 25, no? Ito yung pinaka selling price, 25. So, 3. 25. So, 75. 75 po yung nakalagay sa total. So, tama po yung result na binibigay ni system. Okay, kunyari, nagbayad si customer. Binayad niya 80 pesos. May siyang 5 pesos. Okay. Tingnan natin yung sa monthly and yearly reports. Dito yung dito lang yung sa summary ng mga reports na may order nila. Dito palagi. Okay. Ito siya. Ayan. Argentina beefloaf. Okay. And po once again, pwede mo export sa Excel yan. Pwede. Okay. So, ayan. Tapos dito, meron tayong daily graph. Makikita mo yung graph about sa daily sales mo. And from January hanggang 2024, 8/31. Yan, makikita mo yan. Makikita mo yung daily sales graph mo. Kung sino yung pinakamataas. Okay. Itong sa expense information, ito yung in-order sa delivery kanina. Yung may supplier, sad supplier. Ito siya. Sama sa expenses. Tapos, try dito ulit. Meron kayong makikita dyan. Expenses dito. Ayan. Expenses. Yung overall sales, ito siya. Nag-add lang to lahat.
Kaya ano ko yung overall sales. And okay, ito question. Saan po makikita yung summary order ng mga customer o order sa amin? Saan ko makikita yung monthly and yearly report ko? Bali ganito, punta lang kayo sa reports, tapos monthly and yearly report. And makita niyo po yung mga gusto nyong makitang mga sales nyo. Okay, kunyari gusto nyo makita from January. So ito 2025. So kunyari gusto nyo makita from October hanggang December 2024. Let's say December 1. So wala. Pero pag ilagay ko September, yan, meron tayong record nito. September 9, sorry, September 21, 15. Ito yung total profit natin. Yes. Question: paano mag-add stock sa system ko? Ganito po mag-add stock sa system ko. Inventory menu, tas add stock. So ito yung sample natin, ito si ethyl alcohol, 17 siya, 17. Tayo sa add stock. I-scan lang natin yung barcode nito. Okay. Scan the barcode. Pag-scan natin yan, nagtas 1 na yan. 17 dapat 18 na siya. And 18. Okay. 18 na siya. Ganyan po mag-update stock sa system ko. Yung system ko ba secured siya? Yes, secured po yung system ko. Si admin, pwede siya mag-update, delete. While si cashier or non-admins, mga hindi admin, mag-add lang sila. Di sila pwedeng mag-edit tsaka delete or update. Sample po ako. Ito, sa username, ang ilalagay ko, cashier, 1, 2, 3, password. Okay, makikita nyo, wala kayo makikita ng update, delete. Okay. Wala tayong makikita ng update, delete. Add lang talaga ang kailangan niya. Add lang ang magagawa niya. Okay. So another question, ang system ko ba pwede itong i-share sa mga PC? Yes, pwede pong i-share sa PC itong system ko. At pwede po natin siyang i-online hosting or local host kung gusto nyo po. Actually, ito local host to. Local host. Pero pwede tayo mag-online hosting kung gusto nyo po. Question ulit. Saan makikita ang mga delivery report? Ito po, delivery reports. Ito siya. Ito yung mga reports about sa delivery. So bali yung system po, tapos ko na po siyang i-demo. Kapag gusto niyo pong i-purchase tong software ko or gusto niyo ipa-adjust ang software ko, pwede siya i-adjust kasi ako din po yung software developer nito. Ako po yung gumawa ng software ko. So, meron kayong mga questions or ipapadagdag, pwede naman po. Or pag gusto niyo i-purchase tong software ko, iiwan ko po yung description ko dun sa YouTube. Iiwan ko po yung Viber number ko, tsaka po yung Facebook account ko. Para pag kailangan niyo po yung software ko, chat lang po kayo sa akin. Bali yun po, maraming salamat po. Yung software ko po, easy to use, dali po siyang gamitin.
Tsaka tested na po siya. Wala po siyang errors. Once again, maraming salamat po ulit.